why is there a need for a mini trial when the only issue is to determine kung yung complaint nasasang-ayon sa kinakailangang basehan para ma-i-file ang impeachment sa Senado. Kasi yung trial ay nasa Senado. Yung labas na tinatawag na fishing expedition, ibig sabihin, nakikita ng House of Representatives na kulang ang ebidensya para ito ay madala sa Senado. So, ginagawa nila yung proseso sa House para magpadagdag ng mga ebidensya at iyon ay sa tingin namin sobra na sa kanilang kapangyarihan kasi dapat yung House of Representatives ay magdedetermine lang ng complaint base sa i-file ng mga complainants at hindi sila yung complainant themselves. Unless na sila yung nag-initiate ng complaint based on a 1/3 vote at yun ay hindi nila ginawa at yung nag-initiate ay third parties. Opo. So, if they wanted to, they should have started the complaint at hindi na kailangang dumaan sa House. Kaso na-file na ng mga pribadong sektor o private complainants ang complaint at lumampas na sa oras at hindi na sila pwedeng mag-file at this late stage. They have to wait for another year kung gusto nila na yung complaint ay nasasang-ayon sa kanilang sariling ebidensya. Tama ho ba ako na kayo'y kabilang po doon sa nag-issue o nag-submit po, naghain ng petisyon dyan po sa Supreme Court na humihiling na maglabas ng TRO laban nga dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Tama po yun, no? Kasama ko po yung lead petitioner, si Attorney Israelito Torion, si Attorney Resi Nolasco, Attorney James Patrick Bondoc, o better known as Jimmy Bondoc, si Attorney Victor Rodriguez o si Vic Rodriguez, si Attorney Raul Lambino, si Attorney Luna Manlitok, at si Dr. Mata, no? At kasama rin namin yung paghain nito ang PDP Laban. Opo. Attorney, sinasabi po ng ating konstitusyon at ito rin ang patuloy na sinasabi ng nasa Kamara ng mga kongresista na ang House of Representatives ay may sole power to initiate impeachment. Maaari ho bang makialam ang Korte Suprema sa prosesong ito? Tama po yun, no? Yung House of Representatives, yung may primary jurisdiction to initiate impeachment. Pero pwede rin pumasok ang Korte Suprema kung yung paraan ng pag-proceed sa impeachment ay nakita ng Korte Suprema na unconstitutional o hindi nagsasaayon sa saligang batas. So, yan yung tinatawag nating may grave abuse of discretion. Opo. Para na lang din magkaroon ng ideya ang ating mga kababayan patungkol nga po doon sa inyong petisyon na inihain. Pwede ho ba niyong bigyan kami ng brief background lang po nito? Yes po. Yung i-file po is a petition for certiorari and prohibition with prayer for the issuance of a temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. Kasi po, during the proceedings, yung dapat na trabaho ng House of Representatives at ito'y sa ngayon nasa stage ng House Committee on Justice, ayun lang yung pag-determine if there's a compliance with the form, with the substance, and the grounds. Now, sabi naman po ng House Committee on Justice, merong compliance, enough to endorse the impeachment complaint sa plenaryo. Yung naging problema po, after a finding base sa four corners of the complaint, ay nagkakaroon pa po ng proseso dahil po sa ideya nila ng due process na magkaroon ng mini trial. At sa mini trial na yan, gusto nilang magsabina ng mga dokumento, ng mga witnesses, gusto nila na pilitin na
mag-testigo ang respondent o si Vice President Sara. Yun yung sa tingin namin na why is there a need for a mini trial when the only issue is to determine kung yung complaint nasasang-ayon sa kinakailangang basehan para ma-i-file ang impeachment sa Senado. Kasi yung trial ay nasa Senado. Yung labas na tinatawag na fishing expedition, ibig sabihin, nakikita ng House of Representatives na kulang ang ebidensya para ito ay madala sa Senado. So, ginagawa nila yung proseso sa House para magpadagdag ng mga ebidensya at iyon ay sa tingin namin sobra na sa kanilang kapangyarihan kasi dapat yung House of Representatives ay magdedetermine lang ng complaint base sa i-file ng mga complainants at hindi sila yung complainant themselves. Unless na sila yung nag-initiate ng complaint based on a one-third vote at yun ay hindi nila ginawa at yung nag-initiate ay third parties. Opo. So, if they wanted to, they should have started the complaint at hindi na kailangang dumaan sa House. Kaso na-file na ng mga pribadong sektor o private complainants ang complaint at lumampas na sa oras at hindi na sila pwedeng mag-file at this late stage. They have to wait for another year kung gusto nila na yung complaint ay nasasang-ayon sa kanilang sariling ebidensya. Opo. So, attorney, sa madaling salita, mali po yung pagsabpina ng mga dokumento o salin ng Vice Presidente at maging yung mga iba pang ebidensya laban sa kanya? Dapat yung mga ebidensyang yon ay included na sa complaint na i-file sa House of Representatives. Hindi pwede na yung Committee on Justice na sila mismo yung kumuha ng ebidensyang yon kasi yung kanilang trabaho ay limited lang sa i-file na ebidensya at complaint. Now, if they initially found na merong substance, merong ground at in accordance to form yung impeachment, yung kanilang trabaho ay merely to ask the respondent to answer and that already complies with due process na yung sinasabi ng Korte Suprema na kailangan gawin, yung due process na yan. At yan rin yung hiningi ng respondent o nung nina Attorney Torion nung inoppose yung first impeachment na it should be compliant with due process. So, what is meant by that is to give the respondent the opportunity to answer. At sumagot naman si VP Sara. At from that answer, dapat i-determine ng House yung complaint with the answer kung ito'y enough to file it with the Senate. Hindi pwede po sa aming tingin na magkaroon ng mini trial at kung sa tingin nila kulang yung ebidensya, ay kukuha sila ng mga bagong ebidensya para isali sa complaint. Pag ganun po, dapat separate complaint yung i-file ng buong House of Representatives na kailangan may pirma ng one-third of its members. Hindi ginawa ng House of Representatives yon dahil nga nauna na i-file yung mga complaints by individuals o by groups. Opo. Dapat pala, attorney, yung complainant, isinama na yung pwede bang gawin yon ng complainant bago niya inihain sa Kamara na hingin yung salin mula doon sa ombudsman? Lahat ng ebidensya na ngayon ay nakikita, narinig natin, dapat noon pa yan sa first stage ay ginawa na ng mga complainant? Tama po yun, di ba, na ririnig naman natin sa ombudsman na willing sila magbigay ng mga ebidensya if it is for a proper purpose o legal purpose. Di sasabihin ng private complainant o complainants sa ombudsman that this is in support of the impeachment complaint.
Pero at the same time, meron ring mga investigasyon na barred by law na pwedeng humingi yung private complainants like yung mga bank deposits, yung mga impormasyon galing sa government offices where it violates Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, Foreign Currency Deposit Act. Kasi nasa batas na bawal yon isubpoena except if the subpoena comes from a court. Now, the House of Representatives through the House Justice Committee is not a court. It is likened, its office is likened to a prosecutor. Yung may karapatan lang na magsubpoena sa aming tingin ay yung Senado because it's only the Senate that acts like a court. So, how can you subpoena yung mga bank deposits? Yung action ng House of Representatives through the House Justice Committee is likened to a prosecutor. Hindi pwede po yun sa aking tingin dahil baka na-mistake yung House of Representatives thinking that it is already acting like a court. Hindi nga sila korte dahil yung trial ay nakareserba sa Senado. Opo, nako, napakalinaw, attorney. Dapat pala, hindi ito itinuring, idineklarang may form, substance, at grounds itong impeachment complaints laban kay Vice Presidente. Kung sa tingin ng House Justice Committee on Justice na kulang ang ebidensya, dapat ibinasura na yung complaint against VP Sara just like sa ginawa nila sa mga complaints laban kay Pangulong Marcos. Dito rin pumapasok yung constitutional provision on equal protection of the laws or yung Equal Protection Clause of the Philippine Constitution na nagsasabi na yung mga tao o persona similarly situated, the law should be applied equally sa kanila. Hindi pwede na yung kay President Marcos, sa tingin nila kulang yung ebidensya, ay dinismiss nila. Yung kay VP Sara naman, sa tingin nila kulang yung ebidensya, kaya maghahanap pa sila ng dagdag na ebidensya. Kasi sa tingin nila, kung nakulang yung ebidensya, madidismiss lang ito sa Senado. So, hindi pwede na magkaiba yung parameters at conditions na pagtrato sa complaint laban kay Pangulong Marcos at laban kay pangalawang Pangulo Duterte. At ang nais lang nila, attorney, mapatunayan kung mayroon, kaya gusto nilang hingin itong mga dokumento ito, itong SALN ng Vice Presidente, para mapatunayan na may unexplained wealth di umano ang Vice Presidente? Trabaho yan ng complainant. Or, pwede rin ginawa yan ng House of Representatives kung directly sila yung kumalap ng 1/3 votes at kung may ganyan silang ebidensya, i-final na nila kaagad yan sa Senado. They are not the court. They are treated like a prosecutor. Either sila mismo mag-initiate, what they should have done is gather those evidence through committee hearings, hindi as an impeachment prosecutor. Kasi worried sila na if they will do it individually or as private citizen, hindi sila pagbibigyan ng mga bangko, hindi sila makakuha ng SALN. Although yung naririnig naman natin sa Office of the Ombudsman, iba na yung interpretasyon nila sa paghingi ng SALN na magko-cooperate sila unlike nung previous ombudsman na talagang very strict. At as a general rule, yung pagbigay ng SALN o access to SALN, dapat may consent ng party being investigated unless nga na korte na yung nag-subpoena or unless na yung caretaker ng SALN, which is the ombudsman, is the one who initiates the complaint. In this case, yung nag-initiate ng complaint, mga pribadong tao.
So, at this stage pala, yung nasabi ko kanina, PDP Laban is not included as a complainant. It is only private individuals as taxpayers, no? Mga abogado at kasama rin si Dr. Richard Mata. Opo. So, the complaint that was filed does not include PDP Laban as a political party. Po, merong lalabagin ho ba ang ombudsman o mga bangko kapag inisyu po nila itong mga hinihingi ng House of Representatives? At kung magkaganon man, grounds din ho ba ito ang another violation ng ating konstitusyon kapag umusad? Mabuti na nag-file ng ganitong kaso para it will now be a justifiable issue for the ruling of the Supreme Court. Dito natin malalaman. Kasi pag hindi natin ginawa ito, hindi natin alam, and it will be subject again to a series of debates between many sides kung tama lang ba na hingin ng House Committee on Justice yung mga bank accounts, yung mga ibang impormasyon using their subpoena power even if it is not a court or it is acting not as a court. Ako at yung mga kasama ko naniniwala na pag pinilit nila yon, labag yan sa konstitusyon dahil only the Senate sa impeachment proceeding will act as a court dahil yung trial ay nasa Senado lang. At in this particular case, dapat malaman ng mga congressman natin, no, na this is a different jurisdiction, yung impeachment office na ginagawa nila at impeachment proceeding, magkaiba ito sa mga committee hearings na ginagawa nila during legislative investigations, kung saan may blanket authority sila magpasabpina kahit kanino in aid of legislation. Pero dito, they are acting limited, no, to their office in an impeachment proceeding. At napakaklaro na yung trial ay limited lang sa Senado. At yung pag sinasabi nating may trial, yan po ang korte na may karapatan lang pwede magsabpina ng mga ebidensya in aid of the trial. Dito, yung determination nila is likened to a prosecutor limited to the complaints filed. Opo. Attorney, bago ko po ipasa kay Partner Admar, ngayong hinihintay po natin ang issuance o release ng TRO po ninyo, hiling na TRO ng grupo po ninyo mula dyan sa Supreme Court. Ang House of Representatives ay hindi po mapipigilan po nito. Magpapatuloy pa rin habang hinihintay itong desisyon ng Supreme Court. At kung magkaganon man, panibago na naman po itong grounds din po na maaari nyo pong questionin sa susunod o ng iba pang mga abogado pagdating sa issue ng jurisdiction ng Kamara. Tama po yun. Hanggang hindi nakakakuha ng restraining order, hanggang walang injunction na makuha yung petitioners at kasama ako doon, trabaho rin ng House of Representatives at ng House Justice Committee na ipagpatuloy ang kanilang proseso. At kung ito'y matatapos nila na walang injunction, whatever decision they make, no, in the end, pwede pa rin pakialaman ng Korte Suprema. Now, under the circumstance, kung sa tingin ng House Justice Committee ay sapat ang complaint at yung mga ebidensya, no, base sa i-file ng complainants at narinig naman nila, may compliance sa due process, narinig nila yung answer ni VP Sara, dapat desisyonan na nila kung ito'y iaakyat nila sa Senado, pagbotohan nila sa House Justice Committee at ito'y ibigay nila sa plenaryo. At kung may 1/3 votes, for trial na ito ng Senado. And I believe na kung ito'y mangyari,
doon natin maririnig in a full-blown trial yung mga depensa at yung explanation ni VP Sara. Kung bakit may mga pangalan na fictitious na konektado sa mga confidential fund. Kasi yun nga, it is confidential na pag nalaman ng buong mundo kung sino si Mary Grace Piatos at ito'y isang tao na nagbigay ng intelligence report laban sa mga kalaban ng bayan o sa mga rebelde, mapapahamak po yung buhay ng tao na nasa likod ng Mary Grace Piatos. So, yan po, very careful sa tingin ko ang legal team at si VP Sara sa impormasyon at only a court, no? Only a court can force the VP to do that. And even, ito sa aking paniwala, and even if the court would order the Vice President with the pain of contempt, pwede rin niyang base sa kanyang paniwala na hindi ibigay yung pangalan kung sa tingin niya na mapipiligro yung pangalan. But of course, there will be legal consequence, baka ipakulong siya, no? Gaya yung kayo, media man, 'di ba, pag may source kayo of information, yung ibang media man willing na magpabilanggo para hindi nyo lang ibigay yung source ninyo. Pero sabi ko nga, may consequence, makukulong kayo. Kasi you are forced by law and by the rules to divulge the information required if korte na yung humihingi dito.